Hi mga Mars, for today's video ay tuturuan ko naman kayo ng isang puto recipe na napakadali lang naman itong gawin. Para maiba naman yung usually natin na ginagawang puto. At saka mga Mars, patok itong pang negosyo at saka panghanda lalo na at nalalapit na nga ang ating mga special na okasyon. Yung mga sangkap naman nito ay usually na kadalasan din natin na ginagamit sa paggagawa ng puto. So to start ay meron ako ditong 3 cups ng all-purpose flour, tapos nilagyan ko lang siya ng asukal, baking powder, powdered milk at saka asin. Pagkatapos mailagay ang mga dry ingredients ay i-mix muna natin ito ng mabuti para magsama na yung mga sangkap at hindi na tayo mahirapan kapag nilagay na natin yung mga wet ingredients. So natapos na nga nating i-mix, eto nilagay na natin yung mga wet ingredients. Huwag kayo mag-alala mga Mars at ilalagay ko na lang ang kompletong sukat na ginamit ko dito. So sa paglalagay naman ng tubig ay huwag agad itong bibiglain kasi hindi pare-parehas ang texture ng harina. Merong malakas sa tubig at meron namang hindi. Ang ginamit kong harina dito ay all-purpose flour. Bali, ang naubos kong tubig dito ay 300 ml lamang sa 3 cups na all-purpose flour. So, pag ganito na ang texture, hindi na siya sobrang lapot at hindi naman siya runny, ay pwede na po ito. Then, ang mas maganda ay salain natin ito para sure na walang buo-buo yung ating puto. Nasanay na rin ako mga Mars na tuwing magluluto ako ng puto ay sinasala ko para sure na smooth ang magiging outcome ng ating puto na lulutuin. Pagkatapos ay ilalagay na natin siya sa ating puto molder. Large molder po ang ginamit ko dito kasi pang konsumo lang naman namin ito, pang merienda, kaya naisip ko na malaki na yung gamitin ko para at least isa or 2 piraso ay busog na tayo. So wag natin itong pupunuin, mga 3/4 lang kasi bukod sa aalsa ito ay maglalagay pa tayo ng ibang mga toppings. Ito nga ang ilalagay nating toppings mga Mars. Bali naghiwa lang ako ng pa-triangle na ham at saka cheese. Yan. So, yan lang ang pagkukombine natin. Nasa atin na rin kung paano natin siya i-assemble dito sa ibabaw ng ating butter, puto butter. So, ayan. Then, pagkatapos natin dito ay maglalagay tayo ng pizza sauce. Bali, ang nilagay kong pinaka pizza sauce dito ay spaghetti sauce na sweet style kasi ito lang naman yung meron sa akin. Pero meron ding nabibili na talagang pizza sauce mga Mars. Pwede nyo nang gamitin nyo or pwede na rin kayong magawa ng sariling pizza sauce recipe or pwede nga rin ng ketchup. Pero ako, spaghetti sauce ang nilagay ko dito. So, discard na lang natin nito kung paano natin siya ilalagay sa toppings ng ating puto butter. Pwedeng dagdagan nyo pa ng ham, dagdagan nyo pa ng cheese, depende na po sa atin yun. Kasi isa lang naman ang magiging outcome nito. Syempre, masarap kapag naluto na natin ito mga mare. Pwede rin yung hotdog ang ipang toppings nyo. At saka yung pineapple tidbits, pwede po yun. Talagang magiging lasang Hawaiian pizza kapag may pineapple tidbits. So talagang maging creative na lang tayo kapag minsan ay gumagawa tayo ng mga recipe para mas lalo pang sumarap yung ating mga ginagawa or niluluto ng mga pagkain. O diba? So ako ito is bali 2 slice ang nilagay ko, isa sa pinaka ilalim at saka isa dyan sa ibabaw. Tapos ito naman is inuna ko naman yung pizza sauce tapos nilagay ko sa ibabaw niya yung sliced cheese then tsaka ham. Kaya nasa atin na lang talaga yun. Discarte na lang natin sa pagpapaganda ng ating mga niluluto. Itong recipe ko na ngayon mga Mars ay makikita nyo kung ilan yung magiging outcome ng ating gagawing pizza puto. So kakaroon tayo ng idea kung magkano natin ito ibebenta at kung magkano yung ating magiging costing. Pero kasi iba-iba naman tayo ng lugar, diba? Kaya hindi rin talaga magkakatugma yung ating presyuhan. So, ito na nga, bali, ang nagawa ko dito is 21 pieces na large. Sa 3 cups na harina, 21 pieces na large ang nagawa. I-steam lang natin ito sa medium heat ng 15 minutes, mga Mars. After 15 minutes, ay naluto na natin lahat ang ating mga puto. Ayan mga mare, tignan nyo naman. Napakaganda ng pagkakaalsa nito at tamang-tama lang yung ating pagkakaluto sa loob ng 15 minutes. Kita nyo naman, nakaumbok talaga yung ating puto at nagmelt din yung ating cheese na nilagay. Bali, daily keso lang talaga yung ginagamit ko kapag gumagawa ako ng puto. So, ayan, tingnan nyo naman. Sa tingin pa lang talagang nakakatakam na, diba? So, diba? So, try nyo to mga Mars ha. At yak na magugustuhan nyo rin. Total, konti lang naman din yung mga sangkap. Basta diskartehan na lang natin kung ano yung mga ipang tatoppings pa natin. Kung tatanungin nyo naman ako sa lasa mga Mars, ang maisasagot ko sa inyo ay perfect.
Napakasarap ng ating nagawang puto for today's video. Yung sukat ng asukal na nilagay natin ay saktong-sakto lang, hindi siya sobrang tamis. Tama lang at hindi siya nakakaumay. Nag-combine din yung pinaka pizza sauce na nilagay natin at saka yung cheese and ham. So paano mga Mars, sana ay try nyo itong gawin at pwede nyo itong ipanghanda sa nalalapit na mga Noche Buena, o diba? So paano mga Mars, until my next vlog, ayan na muna ang ating for today's video. Thank you for watching. God bless and happy cooking. Bye-bye.